sa ipinaliwanag po ni Atty. Ocampo, pero ito po yung naitanong ko ito sapagkat sa katotohanan po ay marami po ritong sasambahayan po namin ay nagmumonitor at nakikinig sa kanya pong magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Sa kanya. At ito po'y follow-up lamang sa tanong ko doon kanina kung kaya bang tapatan ni Atty. Ocampo ang kanyang mga katunggaling mga senador sa dapat ngalalan itong taon 2010. Sapagkat Atty. Ocampo, kung papansinin mo po na buong bansang Pilipinas ngayon sa umagang ito ay nakatungay at nakatuon at nanonood po sa ating ngayon dito sa programa. Kaya po siguro sa tingin po namin medyo malakas ngayon ang makinaryas ng grupo ng Bagong Pilipinas Party sapagkat marami po mga religious group sa iba't ibang dako sa sulok ng bansang Pilipinas na maaari pong susuporta po sa kandidatura ni Brother Mike Brother Edith Villanueva at maaari pong makasama po kayo ron. Kaya may tanong po namin ito sapagkat kami po yung naniniwala na ayon po sa banal na kasulatan, ayon po sa salita ng Diyos na for God there's nothing impossible. Amen. Kaya pong talunin po ang mga mayayaman, mga magigiting, ang mga kilala, ang pinakamalaga kahit maliit ka lang at hindi kilala. Pero ang importante, ikaw ay tao ng Diyos. Higanti ka ng Panginoon. You're a giant, no? Candidate para po sa Bagong Pilipinas Party. Yun lang po, mahal na LD at Atty. Ocampo, ang amin pong ipinapaabot po sa inyo. Ulitin ko po, marami pong nanonood po sa inyong programa ngayon. Sa umagang ito, ang buong bansang Pilipinas, maging ang buong mundo. Dito sa programa po natin sa Batas, Media Internet TV. Magandang umaga po, mahal na LD, at magandang umaga po, Atty. Ocampo. Maraming salamat, Pastor Elmer Cañete. Maraming salamat, Pastor. Alam mo, may sinabi siya na, alam mo, sa totoo lang, yan ang nangyayari ngayon. Alam ba nangyayari ngayon? Karamihan ng traditional politicians, pupunta sila sa mga barangay chairman. That's right. Ang barangay chairman, let's face it, masyado na tayong naando sa traditional politicians na highest bidder. Pero alam mo, may isang grupo na hindi pinapansin sa radar ng ating bansa, yung mga pastor. They are the more influential group of people dito sa ating bansa. Ang mga barangay chairman, ano sila, may identified na sila doon sa bilihan dito, bilihan dyan, talagang corruption dito, corruption doon, kasama sila sa sistema ng bulok eh. Pero yung mga pastor, ang aming inihikayat na gumising na, bumangon na bakit tayo nag-allow na ang ating bansa ay pinamumunuan ng mga tinatawag na kung di ka anak ng Diyos siyempre, kung di ka anak ng Diyos, anak ka ng demonyo. Tama yun. Now, why are we allowing ourselves to be led by supposedly wolves in sheep's clothing? Yes. Tapos na yan. Hindi na dapat pang ginagawa. Alibaba may be gone in May 2010 pero nandiyan pa rin yung 40 magnanakaw. Kadagdagan naiwanan pa rin niya. Kaya sinasabi natin sa Bangon Pilipinas na yung mga pastor dapat lumabas na at talagang tama na, enough is enough, tama na, this is it. Tama yan. Huwag na tayo magpatulog-tulog, magpatumpik-tumpik. Complete authority has been given to us by the Lord Jesus when He went up to heaven. Sabi niya, lahat ng kapangyarihan sa mundong ito, sa langit, ay ibinigay sa akin. At yan ay pinagkatiwala sa ating mga anak ng Diyos. Kaya ang problema, yun nga sinasabi ko, yung matitino, yung mga takot sa Diyos, ayaw pumasok sa politika dahil sabi, separation of church and state. Yes, hindi dapat ganon. That is a misnomer. Alam mo, sinasabi namin, ano yan that's a misleading yan Kaya nga yung, alam mo, sabi nga dun kung meron isang area na ang demonyo ay niyang papasukin ang anak ng Diyos, alam mo kung ano? Political arena. Why? With all the resources, the authority, the influence available to somebody in public office, you could do so much good. Kaya pala. Maraming tao na talaga magbabalik loob sa Diyos pag nakita na ang presidente, mga senador, may takot sa Diyos at magiging magandang ehemplo. That's right. Ang ehemplo natin, mga magnanakaw. Kaya masakit dyan. Kaya tuloy mga bata lumalaki na gusto ano ang vision mo? Gusto magtrabaho sa custom. Sabi, bakit to? Bakit po? Marami pong kurakot doon. Mali sistema. Samantalang, sinabi, ayaw magpare, ayaw magpastor kasi walang kita. And yet, mahirap mabuhay. This is one of the most noble professions and that's why, dito sa Bangon Pilipinas,
isa sa mga areas of concern namin, yung moral transformation. Yung mga pastor, ilalagay namin lahat, karamihan dyan to be part of the moral transformation of our country, which is what we need in this country. Napakaganda po niya. Para yung graft and corruption, mawala na. Anong taon na walang korupsyon, Pilipinas ay babangon. Maraming salamat po, Attorney Ramoncito Ocampo. Maraming salamat po sa inyong mga nanood at sumubaybay dito sa Batas Internet Television, Batas Internet Radio. Maraming salamat, Pastor Richard Tampus, diyan sa Davao City. At siyempre, maraming salamat, Pastor Elmer Cañete, ang aming pong pangkalahatang mangaral sa anak ng Diyos. At salamat po sa inyong lahat na nag-participate. At minsan pa, maraming salamat, Attorney Ocampo. Welcome dito sa ating palatuntunan all the time. At marahil ang ating susunod gagawin, sa mga susunod na araw muli nating anyayahan si Attorney Ocampo upang lalo pa siyang makapagpaliwanag ng kanilang mga layunin dyan po sa Bangon Pilipinas Party. In the meantime, susunod na po si Pete Ampolocchio Jr. at si Peter Ledesma sa kanilang palatuntunan ng Star Chikahan. Magpapasalamat muna si Batas, Attorney Batas Mauricio, sa inyong lahat. Salamat po sa DXAS, Zamboanga City, sa Far East Broadcasting Network. Maraming salamat po kay Congressman and soon-to-be Senator Ruvi Biason. Maraming salamat kay Attorney and soon-to-be Senator Ramoncito Ocampo. Ocampo Ramoncito. Yan po ang kanyang pangalan. Monching ang ating nakalagay doon. Ocampo Monching. Hindi, pero ilalabas sa balota. Ramoncito. Kailangan maliwanag na yan. Para na sa ganon, naintindihan ninyo kung ano yung isi-shade ninyo. Ang panawagan po ni Attorney Ocampo, maging maingat sa pagboto, upang sa ganon, si Ocampo Ramoncito ang inyong malagyan ng shade. Dahil siya po yung nandito sa ating palatuntunan at nagpahayag ng kanilang layunin. Muli, sa ngalan po ni Atty. Ramoncito Ocampo ni Congressman Ruvi Biason, ako po si Batas, Atty. Batas Mauricio, minsan pa, nananalangin na sumati ng pagpapala, pagkalinga, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos, ngayon at kailanman. At ako pa rin po si Batas, Atty. Batas Mauricio, minsan pa nagpapaalala, dito lamang sa www.batasradio.com, sa Batas Internet Television, at sa Batas Internet Radio, kakampi mo ang batas. Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus.